Noong Agosto 15, 1998, bandang 3:00 ng hapon, sa isang ilog sa paanan ng bundok Makiling, isang lalaki ang biglang naglaho. Nangyari ito sa loob lamang ng 20 minuto habang panandaliang umalis ang kanyang asawa at hindi na kailanman bumalik ang lalaking iyon. Pagdating ng mga pulis, umiiyak na ang asawa. Sinabi niyang bumaba raw ang kanyang mister sa tabi ng ilog at hindi na bumalik. Agad na ipinadala ang isang search and rescue team, ngunit wala silang natagpuang anumang bakas ng lalaki. Isinampa ang isang ulat ng pagkawala. Ang taong 1998 ay panahon ng kaguluhan sa buong bansa dahil sa Asian financial crisis. Itinuring na sana ng mga pulis na isa lamang itong aksidente sa ilog. Ngunit, may isang kakaibang bagay na natuklasan. Ang lalaki ay may life insurance na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, 10 biin, 10 delian, at kinuha niya ito 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas. Noong 1998, ang 5 milyong piso ay isang napakalaking halaga, sapat na para makabili ng isang condominium unit sa Makati. Nagsimulang pagtuunan ng pansin ng mga investigador ang asawa, ngunit may perpektong alibi ang asawa. Sinabi niyang nasa pampublikong banyo siya sa itaas na bahagi ng lugar noong mga oras na iyon. Mayroon pa siyang testigo, kaya't muling hinalughog ng mga pulis ang ilog. Nagpadala pa sila ng mga diver, subalit hindi natagpuan ang bangkay. Ang naging konklusyon ay malamang tinangay na ito ng malakas na agos patungo sa ibabang bahagi ng ilog. Lumipas ang 1 buwan. Lumipas ang 2 buwan. Ang investigasyon ay unti-unting nauwi sa wala. Noong panahong iyon, halos wala pang CCTV. At ang pagsusuri sa DNA ay napakamahal kaya hindi ito basta-basta magawa. Hanggang sa isang araw, may isang hindi nagpakilalang impormante na tumawag. May ibang lalaki ang babaeng yan. Sinimulan ng mga pulis na imbestigahan ang mga taong malapit sa asawa at natuklasan nga nila ang pagkakaroon ng isang kalaguyo. Sinundan ng mga investigador ang asawa at ang kanyang kalaguyo, ngunit wala silang makitang matibay na ebidensya. Sinuri nila ang mga tala ng tawag, ngunit walang direktang ebidensya ng krimen na lumabas. Noong panahong iyon, imposible pang matrace ang lokasyon gamit ang teknolohiya ng cellphone. Sa huli, itinigil ang investigasyon. Kulang sa ebidensya, ang kaso ay nanatiling hindi malutas. At pagkalipas ng 6 na buwan, idineklara ng korte na legal ng patay ang lalaki. Ang 5 milyong pisong insurance ay idineposito sa bank account ng asawa. Ginamit ng asawa ang pera para magsimula ng bagong buhay. Kasama ang kanyang kalaguyo, lumipat sila sa isang mamahaling condominium at nagkaroon ng imported na sasakyan. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa paligid, ngunit walang sinuman ang makapaglabas ng tiyak na ebidensya. Lumipas ang 3 taon. Tagsibol ng 2001, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Isang bagong talagang detektib ang muling binuklat ang file ng kasong ito. Naramdaman ng detektib na mayroong mali. Ang napakalaking insurance na 5 milyon, ang pagkakaroon ng kalaguyo, at ang hindi natagpuang bangkay lahat ay tila perpekto. Binalikan ng detektib ang lugar ng krimen. 3 taon na ang nakalipas sa ilog ng bundok Makiling. At doon, nakakita siya ng isang maliit na bakas. May isang bagay na nakasiksik sa malalim na siwang ng isang malaking bato. Ito ay isang wristwatch, isang lumang waterproof na relo, at huminto na ito. Sa petsang Agosto 15, 1998, alas 3:22 ng hapon. Eksakto sa oras na nawala ang lalaki, naramdaman agad ng detective. Hindi ito isang simpleng kaso ng pagkawala at naniwala siyang ang relong ito ang magbubunyag ng lahat. Ang katotohanang itinago sa loob ng 3 taon ay malapit nang lumabas sa liwanag. Nagsimula ang siyentipikong investigasyon. Noong 2001, malaki na ang inunlad ng teknolohiya sa DNA analysis.
Ang mga ebidensyang nakuha mula sa relo ay ipinadala sa PNP Crime Laboratory at pagkaraan ng 2 araw, isang nakagigimbal na resulta ang lumabas. 2 set ng fingerprints ang natagpuan sa relo. Ang isa, syempre, ay sa nawawalang lalaki. Ngunit ang isa pa ay mula sa isang hindi inaasahang tao. Ito ay sa kalaguyo ng asawa. Iginiit ng kalaguyo na wala siya sa lugar na iyon. Nasa Maynila raw siya noong araw na iyon. Ngunit hindi nagsisinungaling ang fingerprints. Tiyak na nandoon siya sa ilog na iyon. Noong hapon ng mapait na araw na iyon, bandang 3:00, agad na kumilos ang pulisya. Sabay nilang inaresto ang asawa at ang kalaguyo. Sila, na namuhay na parang walang nangyari sa loob ng 3 taon, ay biglang napusasan. Sa interrogation room, nagsimula silang magtaksil sa isa't isa. Umiiyak na sinabi ng asawa, "Inutusan niya lang ako. Wala akong alam." Nagalit naman ang kalaguyo. "Siya ang nagplano ng lahat. Ginamit niya lang ako." Ngunit alam na ng mga investigador, silang dalawa ay kasabwat. At ngayon, isa na lang ang natitira, ang alamin kung ano talaga ang nangyari sa ilog noong araw na iyon. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, sandali lang. Ang pag-subscribe at pag-like sa aming channel ay malaking tulong para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwento. At pakisulat sa komento kung saang lugar ninyo pinakikinggan ang salaysay na ito. Babatiin namin kayo isa-isa. Noong Agosto 14, 1998, isang araw bago mangyari ang insidente. Sa isang apartment sa Quezon City, isang mag-asawa ang naghahapunan, ang mister na si Jose Reyes, noon ay 41 taong gulang. Isa siyang simpleng padre de pamilya na nagpapatakbo ng isang maliit na palimbagan. Ang asawa niyang si Maria Santos ay 20 taong gulang. 15 taon na silang kasal. Wala silang anak. Sa paningin ng mga nakakakilala sa kanila, sila ay isang ordinaryong mag-asawa. Hindi sila madalas makitang nag-aaway at namumuhay lamang sila ng tahimik. Ng gabing iyon, nag-aya si Maria. "Mahal, paano kung pumunta tayo sa bundok makiling bukas? Maganda raw ang panahon." Pumayag si Jose. Kailangan niya ng pahinga dahil sa mga problema sa kanyang negosyo. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, umalis sila ng bahay. Ang biyahe papuntang paanan ng Makiling ay tumagal ng halos 1 oras. Ipinark nila ang kotse at nagsimulang umakyat. Maaraw ang panahon. Matindi ang sikat ng araw ng tag-init. Bandang 11:00 ng umaga, narating nila ang isang bahagi ng ilog. Malamig at kaaya-aya ang tunog ng agos. Maraming hiker ang nagpapahinga sa paligid. Naglatag ng banig si Maria sa ilalim ng lilim ng isang malaking bato. "Mahal, dito muna tayo magpahinga." Kinuha ni Jose ang kanilang baon mula sa backpack. Ito ay adobong inihanda ng kanyang asawa kaninang umaga. Kumain sila habang pinagmamasdan ng tanawin. Kumikinang ang tubig sa ilog at maririnig ang huni ng mga ibon. Pagkatapos mananghalian, bandang 2:00 ng hapon, sinabi ni Maria na kailangan niyang gumamit ng banyo. "Sandali lang ako ha, dito ka lang muna magpahinga." Tumango si Jose. Umalis si Maria. Ang daan papuntang banyo ay paakyat. Inabot ito ng 10 minuto. Dahan-dahan siyang naglakad. Sa mga oras na iyon, naiwang mag-isa si Jose sa tabi ng ilog. Bumaba siya sa tubig para maghugas ng kamay. Malamig ang tubig ng ilog. May ilang mga hiker din sa paligid. Ngunit lahat sila ay abala sa kani-kanilang ginagawa. Sumapit ang 3:00 ng hapon. Bumalik si Maria mula sa banyo. Ngunit hindi niya makita ang kanyang asawa. Sa batong inupuan nila kanina, tanging ang backpack na lang ang naiwan. Lumingalinga si Maria. "Mahal! Jose!" sigaw niya. Ngunit walang sumasagot. Bumaba siya sa ilog, nilakad niya ang pampang, habang hinahanap ang asawa. Lumipas ang 30 minuto. Hindi pa rin niya makita ang asawa. Nagsimula ng mataranta si Maria. Nagtanong siya sa mga ibang hiker, "Naku, nakita niyo po ba ang isang lalaking mga 40s?
nakasuot po ng asul na hiking shirt. Sumagot ang isang hiker. Parang may nakita akong bumaba kanina papunta sa tubig. Mga 30 minuto na ang nakalipas. Tumakbo si Maria papunta roon, ngunit wala siyang nakitang tao. 4:00 ng hapon, tumawag si Maria sa 117. Nawawala po ang asawa ko dito sa ilog. Pakibilisan po. Nanginginig ang kanyang boses. Rumesponde ang rescue team, kasama rin ang mga pulis. Pagdating sa lugar, tinanong ng pulis si Maria, "Kailan po eksaktong nawala ang asawa ninyo?" Sumagot si Maria, "Habang nasa banyo po ako. Mga 20 minuto lang po." Nagsimula ang paghahanap. Sinuyod ng mga rescuer ang kahabaan ng ilog. Nagdala rin sila ng K-9 unit. Ngunit walang bakas ni Jose Reyes ang natagpuan. Nagsimula ng dumilim. 6:00 ng gabi. Madilim na. Pansamantalang itinigil ang paghahanap. Ipagpapatuloy na lang ito kinaumagahan. Sumama si Maria sa mga pulis pababa ng bundok. Nang gabing iyon, nagbigay ng salaysay si Maria sa istasyon ng pulis. "Hindi po marunong lumangoy ang asawa ko. Baka po nalunod siya." Tumango ang pulis. Posible iyon. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, muling sinimulan ang paghahanap. Sa pagkakataong ito, may mga diver na kasama. Sinisid nila ang malalalim na bahagi ng ilog, ngunit walang natagpuang bangkay. Muling tinanong ng pulis si Maria, "May problema po ba ang asawa ninyo? Nalulungkot o stressed po ba siya?" Ito ay tanong para alamin kung may posibilidad ng suicide. Umiling si Maria. "Hindi po. Hindi po ganoong tao ang asawa ko." Nagpatuloy ang paghahanap sa 3 araw. Pinalawak ng mga pulis ang sakop ng kanilang paghahanap hanggang sa ibabang bahagi ng ilog. Inisip nilang baka tinangay na ito ng agos. Ngunit wala pa ring natagpuan. Lumipas ang 1 linggo. Unti-unting nawawalan ng pag-asa ang mga naghahanap. Aakalain na ng mga pulis na isa itong kaso ng pagkawala. Ngunit may isang kakaibang bagay na napansin. Isang detective mula sa Quezon City Police District ang nagsiyasat sa background ni Jose Reyes. At isang nakagugulat na katotohanan ang kanyang natuklasan. Mayroong life insurance na nakapangalan kay Jose Reyes. Ang halaga, 5 milyong piso. Isang napakalaking halaga noong 1998. Ang mas nakagugulat ay kung kailan ito kinuha. Noong Pebrero 1998 lang. 6 na buwan pa ang nakalipas. Muling ipinatawag ng detective si Maria. "Alam niyo po ba ang tungkol sa insurance ng asawa ninyo?" Kalmadong sumagot si Maria. "Opo, kinuha niya iyon nitong simula ng taon. Dahil po sa crisis, nag-aalala siya." Tumango ang detective. Makatuwiran ang dahilan. Panahong iyon ng Asian financial crisis kung saan maraming nawalan ng trabaho at nalugi. Ngunit mayroon pa ring hindi tama. Tiningnan mabuti ng detective ang polisiya ng insurance. 5 milyong piso kung mamatay. At babayaran din kung ideklara ng korte na nawawala. Ang benepisyaryo ay ang kanyang asawa, si Maria Santos. Sinimulan ng pulisya na imbestigahan ang paligid ni Maria. Kinapanayam nila ang mga kaibigan, kamag-anak, at kapitbahay. Karamihan ay nagsabing sila ay isang ordinaryong mag-asawa, ngunit isang kapitbahay ang nagbigay ng isang interesanteng impormasyon. Kamakailan lang, may isang lalaking hindi ko kilala na pumupunta sa bahay ni Aling Maria kapag wala po ang asawa niya. Agad na nagka-interes ang detective. "Ano pong itsura ng lalaki?" Sumagot ang kapitbahay. "Mga nasa early 30s? Matangkad at payat?" Muling ipinatawag ng detective si Maria. "Mayroon daw pong lalaking pumupunta sa bahay ninyo kamakailan." Nagbago ang ekspresyon ni Maria. "Ah, iyon po ba? Business partner po yun ng asawa ko. May pinag-usapan lang po sila tungkol sa trabaho." Nagtanong pa ang detective. "Maari niyo po bang ibigay ang contact number niya?" Nag-atubili si Maria bago ibinigay ang numero. Ang pangalan ay Marco Fernandez, 22 taong gulang. Pinuntahan ng mga pulis si Marco
sa isang kondominium sa Pasig. Kumatok sila. Lumabas si Marco. Ah, sino po sila? Nagpakilala ang mga pulis. May ilang katanungan lang kami tungkol sa pagkawala ni Mr. Jose Reyes. Halatang nagulat si Marco. Ako? Business partner niya lang po ako. Tinanong ng pulis. Nasaan ka noong Agosto 15? Sumagot si Marco. Nasa bahay lang po. Mag-isa. Walang makapagkumpirma ng kanyang alibi. Sinuri ng mga pulis ang kanyang mga tawag. At isang nakagugulat na bagay ang kanilang natuklasan. Noong gabi ng Agosto 12, nag-usap sina Maria at Marco sa telepono sa loob ng 45 minuto. Muling ipinatawag ng detective si Maria. Tumawag po kayo kay Marco Fernandez noong gabi ng Agosto 14, hindi po ba? Sumagot si Maria. Opo, tungkol po sa trabaho ng asawa ko. Ngunit hindi naniwala ang detective. Sinimulan ng pulisya na alamin ang tunay na relasyon ng dalawa. Muli silang nag-imbestiga sa mga taong nakapaligid sa kanila at isang may-ari ng coffee shop ang nagpatotoo. Madalas pong magkita ang dalawang iyan dito. Naghahawakan pa nga ng kamay. Sila ay may relasyon. Halos 1 taon nang nagkikita sina Maria at Marco. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, walang kaalam-alam si Jose. Nakumbinsi ang mga pulis. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ang 5 milyong pisong insurance, ang relasyon, at ang nawawalang bangkay lahat ay kahina-hinala. Ngunit may problema. Walang ebidensya. Ang tanging natagpuan sa lugar ng krimen ay ang backpack ni Jose. Walang dugo, walang armas, wala kahit ano. Muling hinalughog ng mga pulis ang ilog. Sa pagkakataong ito, mas malawak na lugar ang kanilang sinuyod. Ang mga siwang ng bato, ang ilalim ng tubig, pati na ang kagubatan. Ngunit wala pa ring natagpuan. Taong 1998 iyon. Halos walang CCTV. Kahit sa parking lot sa paanan ng Makiling ay wala. Lalo na sa mga trail. Umaasa na lang sila sa mga testigo. Hinanap ng mga pulis ang mga hiker na nandoon noong araw na iyon. Ngunit karamihan ay malabo na ang alaala. Masyadong maraming tao, hindi ko na matandaan. Asul na hiking shirt? Halos lahat naman, ganoon ang suot. Lumipas ang 1 buwan, walang pag-usad sa investigasyon. Patuloy na minanmanan ng mga pulis sina Maria at Marco. Ngunit naging maingat ang dalawa. Hindi sila nagkita o nag-usap man lang sa telepono. Naiinis ang detective. Alam niyang mayroon, ngunit hindi niya mahanap ang ebidensya. Limitado ang teknolohiya ng forensic science noong 1998. Ang DNA analysis ay napakamahal at matagal gawin. Pumasok na sa 2 buwan. May pressure na mula sa taas. Kung walang ebidensya, isara na ang kaso. Kahit labag sa loob ng detective, wala siyang nagawa. Ang kaso ay nanatiling hindi malutas. Ngunit bigla, isang hindi nagpakilalang tawag ang dumating, boses ng isang babae. Mag-ingat kayo kay Maria. Papatayin niya ang asawa niya para makuha ang insurance. Tinanong ng detective, paano ninyo nalaman? May ebidensya po ba kayo? Sumagot ang babae. Ako ang dating girlfriend ni Marco. Agad na nakipagkita ang detective sa babae. Ang pangalan niya ay Isabel Cruz, 30 taong gulang. Sabi niya, sila pa ni Marco hanggang 1 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Isabel, bigla na lang nakipaghiwalay sa akin si Marco last year. Sabi niya, may iba na raw siyang mahal. Yun pala may asawa. Tanong ng detective, ang babaeng iyon ba ay si Maria Santos? Tumango si Isabel. Nagbahagi si Isabel ng mas nakagigimbal na kwento. Nitong simula ng taon, bigla akong tinawagan ni Marco. Lasing siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Sabi niya, malapit na raw siyang magkapera ng malaki. 5 milyon daw ang insurance ng asawa ng babae niya. Kinabahan ng detective. Nai-record niyo po ba ang tawag na iyon? Umiling si Isabel. Hindi po. Pero isinulat ko sa diary ko.
Kinuha niya ang kanyang diary mula sa bag. Nakasulat doon, Marso 5, 1998. Tumawag si Marco, lasing, at kung ano-ano ang sinasabi. Yayaman na raw siya. May binanggit na insurance, 5 milyon. Malinaw ang petsa, tanong ng detective kay Isabel. Nagkita po ba kayo ulit ni Marco pagkatapos noon? Sagot ni Isabel. Opo, mga Abril. Nagkasalubong kami. May kakaiba siya ang sinabi noon. Nagpatuloy si Isabel. Sabi niya, malapit na raw. Mawala ang asawa ng babae niya. Tapos magpapakasal na raw sila. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi makahinga ang detective. Agad na ipinatawag muli ng pulisya si Marco. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang interogasyon. Noong Agosto 15, sigurado ka bang nasa bahay ka lang? Pinagpawisan si Marco. Opo, nasa bahay lang po ako. Sabi ko na. Inilabas ng detective ang ebidensya. Ito ang diary ni Isabel. Nakasulat dito lahat ng sinabi mo tungkol sa insurance. Namutla ang mukha ni Marco. Ah, lasing po ako noon. Biro lang po yun. Nagsagawa ng search warrant ang pulisya sa bahay ni Marco. At isang interesanteng bagay ang kanilang natagpuan. Isang mapa ng bundok Makiling. May pulang bilog sa bahagi ng ilog. Tanong ng detective. Bakit mo minarkahan ito? Sagot ni Marco. Mahilig. Mahilig din po akong mag-hike. Minarkahan ko lang po para puntahan sa susunod. Ngunit hindi ito kapani-paniwala. Ipinatawag din ng pulisya si Maria. Sa pagkakataong ito, mas diniinan nila siya. Alam mo na papatayin ni Marco ang asawa mo, di ba? Sumigaw si Maria. Hindi po. Wala akong alam. Ngunit walang matibay na ebidensya ang mga pulis. Ang diary ni Isabel ay hindi maaaring maging direktang ebidensya. Ganoon din ang mapa, pawang circumstantial evidence lamang. Lumipas ang 3 buwan. Nobyembre 1998 na. Napilitan ang mga pulis na isara ang investigasyon. Kulang sa ebidensya. Ang kaso ay nanatiling hindi malutas. Noong Pebrero 1999, idineklara ng korte na legal ng patay si Jose Reyes. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang siya'y mawala. Nagkaroon ng special hearing para sa deklarasyon ng kamatayan. Natugunan na ang kondisyon para sa pag-claim ng insurance. Noong unang bahagi ng Marso, pumasok ang 5 milyong piso sa bank account ni Maria. Kahit nagdududa ang insurance company, hindi nila maaaring baliwalain ang desisyon ng korte. Ibinigay ang pera. Nagsimulang magkita ng palihim sina Maria at Marco. Lumipat sila sa isang mamahaling kondominium sa Makati. Isang unit na nagkakahalaga ng 3 milyon. Bumili rin sila ng imported na sasakyan. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Hindi pa nga 1 taon mula nang mamatay ang asawa niya. May kasama ng ibang lalaki. Nabalitaan ko, ginagamit nila ang insurance para sa marangyang buhay. Ngunit walang sino man ang makapaglabas ng ebidensya. Lumipas ang 3 taon. Tagsibol ng 2001, ang kaso ay tila tuluyan ng nakalimutan. Namuhay sina Maria at Marco na parang walang nangyari. Ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. At nagsimula ito sa isang napakaliit na bagay. Isang bakas na naiwan sa ilog 3 taon na ang nakalipas. Ang tila perpektong alibi, ang mga nawawalang ebidensya. Ngunit ang krimen ay hindi kailanman magiging perpekto. Pagkalipas ng 3 taon, isang bagong detective ang nagsimulang magduda sa kasong ito at isang maliit na bakas na naiwan sa ilog ang handa ng baliktarin ang lahat. Noong Abril 2001, isang bagong detective ang na-assign sa Quezon City Police District. Ang pangalan niya ay Ricardo De Leon, 26 taong gulang. Isa siyang veteranong detective na may 10 taong karanasan sa Homicide Division. Sa unang araw niya, binuklat ni Detective De Leon ang mga unsolved case files at natagpuan niya
ang file ng pagkawala sa bundok Makiling noong 1998. Nang buklatin niya ito, may naramdaman siyang kakaiba. 5 milyong pisong insurance, relasyon sa iba, nawawalang bangkay malinaw ang motibo, ngunit walang ebidensya. Naramdaman agad ni De Leon, hindi ito simpleng pagkawala. Hinanap niya ang dating detective na humawak sa kaso. Sir, bakit po isinara ang kasong ito? Bumuntong hininga ang dating detective. Walang ebidensya, Rick. Limitado ang teknolohiya natin noon, tanong ni De Leon. Nasuyod po ba ng maayos ang crime scene? Sagot ng hepe. Oo naman. 3 araw naming hinalughog, kasama pa ang mga diver. Pero walang lumabas na bangkay. Malamang tinangay na ng agos. Muling binasa ni De Leon ng maigi ang file. Pakiramdam niya ay mayroon silang napalampas. At isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Talaga bang tinangay ng agos ang bangkay? Noong panahong iyon, hindi naman ganoon kataas ang tubig sa ilog. Bagamat tag-araw, matindi ang tagtuyot noong taong iyon. Ibig sabihin, hindi ganoon kalakas ang agos. Kung gayon, nasaan ang bangkay? Tumawag si De Leon sa PNP Crime Lab. Posible po bang suriin ulit ang mga ebidensya mula 3 taon na ang nakalipas? Sumagot ang staff. Depende po sa ebidensya. Malaki na po kasi ang inunlad ng DNA technology ngayon. Nagpasya si De Leon. Kanamang daanan, pupunta siya mismo sa lugar ng krimen. Noong Abril 2, 2001, pumunta siya sa ilog sa bundok Makiling, sa eksaktong lugar kung saan nawala si Jose Reyes 3 taon na ang nakalipas. Maganda pa rin ang ilog. Malamig ang tunog ng agos. Maraming hiker ang nagpapahinga. Hinanap ni De Leon ang lokasyong nakasaad sa report. Isang malaking bato. Ito raw ang pinagpahingahan ni na Maria at Jose. Pinagmasdan ni De Leon ang paligid. Ang ilog, ang gubat, ang mga bato, isang ordinaryong tanawin. Ngunit hindi sumuko si De Leon. Masusi niyang sinuri ang paligid ng bato. Ang mga siwang, ang ilalim, ang tubig, 1 oras, 2 oras ang lumipas, at bigla, sa likod ng bato, sa isang malalim na siwang, may nakita siyang kumikinang. Maingat niyang inabot ito. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Nang kunin niya ito, isang wristwatch, isang lumang waterproof na relo. Kinakalawang na, ngunit buo pa ang hugis. Huminto na ang relo. Nakaturo ito sa 3:04 ng hapon. Kumabog ang dibdib ni De Leon. Agosto 15, 1998, nawala si Jose Reyes bandang 3:00 ng hapon. Halos magkatugma ang oras, agad niyang inilagay ang relo sa isang evidence bag. Bumalik siya sa istasyon. Humiling siya ng agarang pagsusuri sa crime lab. Posible po bang makakuha ng fingerprints o DNA dito? Sumagot ang staff. 3 taon na, pero dahil waterproof, may posibilidad. Bigyan niyo po kami ng 2 araw. Kinakabahang naghintay si De Leon. Pagkaraan ng 2 araw, Abril 23, tumawag ang crime lab. Detective, mayroon kaming magandang balita. Hinigpitan ni De Leon ang hawak sa telepono. Ano pong nakuha ninyo? Sabi ng staff. 2 set po ng fingerprints ang nakuha sa relo. Ang isa ay kumpirmadong kay Jose Reyes. Ang isa po ay hindi pa nakikilala. Pero malinaw po ang marka. Natuwa si De Leon. Maaari po bang i-check yan sa database? Sagot ng staff. Siyempre po. Ginagawa na namin ngayon. Pagkalipas ng 30 minuto, tumunog ang telepono. Sinagot ni De Leon. Detective, may pangalan na po. Marco Fernandez, born 1966. May 2 record ng assault. Napakuyom ng kamao si De Leon. Si Marco Fernandez, ang kalaguyo ni Maria. Iginiit niyang wala siya sa lugar ng krimen, ngunit hindi nagsisinungaling ang fingerprints. Tiyak na nandoon siya sa ilog. Agad na tinipon ni De Leon ang kanyang team.
Arestuhin sina Marco Fernandez at Maria Santos. Kumuha sila ng arrest warrant. Nang gabing iyon, 8:00, sinimulan ang sabay na operasyon. Sa isang kondominium sa Makati, unang inaresto si Maria. Nanonood siya ng TV sa sala. Nang pumasok ang mga pulis, namutla siya. "Bakit? Anong ginagawa niyo dito?" sabi ni De Leon. "Maria Santos, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawa." Sumigaw si Maria. "Kalokohan! Namatay sa aksidente ang asawa ko." Ngunit pinusasa na siya. Kasabay nito, inaresto rin si Marco. Nasa gym siya at nag-ehersisyo. Nang lumapit ang mga pulis, sinubukan niyang tumakas. Ngunit agad siyang nahuli. "Marco Fernandez, inaaresto ka namin sa pagpatay kay Jose Reyes." Nagpumiglas si Marco. "Wala akong ginawa! May ebidensya ba kayo?" Malamig na sumagot si De Leon. "Nakuha namin ang fingerprints mo sa crime scene, sa wristwatch ni Jose Reyes." Nawala ng kulay ang mukha ni Marco. Puno ng tensyon ang interrogation room. Unang ininteroga si Maria. Ipinakita ni De Leon ang litrato ng relo. "Kilala mo ba to? Relo ng asawa mo." Tiningnan ito ni Maria at napaiyak. "Relo nga po ng asawa ko." "Saan niyo po nahanap?" sagot ni De Leon. "Sa siwang ng bato sa ilog." Pero may kakaiba, nagpatuloy si De Leon. "May fingerprints ni Marco Fernandez dito." "Bakit kaya?" Nanginginig ang kamay ni Maria. "Hindi, hindi ko po alam." "Paanong nangyari yon?" Diniinan siya ni De Leon. "Nandoon si Marco sa ilog, di ba? Tinulungan kanyang patayin ang asawa mo." Umiling si Maria. "Hindi po. Nasa Maynila po si Marco noon." Sa kabilang kwarto, iniinteroga si Marco. Tanong ng isa pang detective. "Noong Agosto 15, nasa bundok Makiling ka, tama?" Itinanggi ni Marco. "Hindi po. Nasa bahay lang ako." Ipinakita ng detective ang litrato ng relo. "Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang fingerprints mo dito?" Hindi makapagsalita si Marco. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. "Nahawakan. Nahawakan ko po yan minsan. Noong 1 taon, sa bahay nila Maria, ipinagyabang po ni Jose ang relo niya, kaya tiningnan ko lang. Magandang palusot." Ngunit hindi nalinlang ang detective. "Kung ganoon, bakit sa siwang ng bato namin ito natagpuan? Ibig sabihin, dumaan ito sa kamay mo bago mapunta roon, tama?" Hindi makasagot si Marco. Magdamag ang interogasyon. Ngunit pareho nilang itinanggi ang krimen. Iginiit ni Maria na aksidente ang pagkamatay ng asawa niya, habang si Marco ay iginiit na wala siya sa lugar ng krimen. Kinabukasan, gumawa ng bagong plano si De Leon. Gagamit siya ng psychological warfare. Una, nagpakalat siya ng maling impormasyon kay Marco. Sabi ni De Leon. Uminamin na si Maria. Sinabi niyang ikaw ang utak ng lahat. Ikaw daw ang unang nag-aya na patayin ang asawa niya para sa 5 milyong insurance. Siyempre, kasinungalingan niyon. Nagalit si Marco. Hindi totoo yan. Siya ang unang nang-akit sa akin. Bigla niyang tinakpan ang bibig. Halos umamin na siya. Ngumiti si De Leon. Sige, ituloy mo. Yumuko si Marco. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, nagsimula siyang magsalita. Noong simula ng nakaraang taon, si Maria ang unang nag-aya. Patayin daw namin ang asawa niya at kunin ang insurance. Nagpatuloy ang salaysay ni Marco. Akala ko biro lang, pero seryoso pala siya. Kumuha na siya ng insurance at may plano na siya. Tumulong lang ako. Tanong ni De Leon. Ano ang eksaktong ginawa mo noong Agosto? Disisikisito. Nanginginig na sumagot si Marco. Maaga akong pumunta sa Makiling. Nagtago ako sa lugar na sinabi ni Maria. Nagpatuloy si Marco. Bandang 2:00, sinenyasan ako ni Maria. Mag-isa na lang daw ang asawa niya sa tabi ng ilog. Dahan-dahan akong lumapit. Humina ang boses ni Marco. At pinukpok ko siya ng bato mula sa likod. 1 beses lang. Natumba siya at nahulog sa tubig. Tiningnan ko kung patay na.
Tapos itinago ko ang bangkay sa siwang ng bato. Tahimik na nakinig si De Leon. Pagkatapos, sagot ni Marco, dumating si Maria na kunwari galing sa banyo. Bumaba na ako ng bundok at bumalik sa Maynila. Yun lang, tanong ni De Leon. Bakit hindi lumutang ang bangkay? Sagot ni Marco, inilagay ko sa malalim na siwang at pinatungan ng mga bato para hindi matangay ng agos. Inisip namin na pag naagnas na, buto na lang ang matitira. Isang nakapangingilabot na plano. Isinulat ni De Leon ang testimonya. Pumirma si Marco. Ngayon, si Maria naman. Pumunta si De Leon sa interrogation room ni Maria. Ipinakita niya ang sinumpaang salaysay ni Marco. Uminamin na si Marco. Ikaw na ang susunod. Binasa ni Maria ang salaysay at napahagulgol. Sumigaw si Maria. Inutusan niya lang ako. Ayoko sanang gawin, sabi ni De Leon. Kung ganoon, magsimula ka sa umpisa. Kailan ninyo ito plinano? Nanginginig na sumagot si Maria. Noong Disyembre ng nakaraang taon. Si Marco ang unang nagsabi. Sabi niya, kung wala ang asawa ko, pwede na kaming magpakasal. May insurance pa, kaya mabubuhay kami ng maayos. Nagpatuloy ang salaysay ni Maria. Noong una, tumanggi ako, pero patuloy akong kinumbinsi ni Marco. Sabi niya, lugi na rin naman sa negosyo ang asawa ko at maraming utang, mas mabuti na raw ito kaysa mag-divorce. Tanong ni De Leon. Kaya ka kumuha ng insurance? Tumango si Maria. Opo. Noong Pebrero, kumuha ako ng 5 milyong pisong insurance. Sinabi ko sa asawa ko na kailangan namin dahil sa krisis. Nagpatuloy si Maria. Noong simula ng Agosto, binuo na ni Marco ang plano. Palalabasin naming aksidente sa ilog ng Makiling. Ako ang gagawa ng alibi. Si Marco ang gagawa ng krimen. Tanong ni De Leon. Ano ang nangyari noong araw na iyon? Sagot ni Maria. Inaya ko ang asawa ko sa Makiling. Natuwa siya. Pagdating namin sa ilog at pagkatapos mananghalian, nagpaalam akong magbabanyo, nanginginig ang boses ni Maria. Sinabi kong mag-isa na lang ang asawa ko sa tabi ng ilog. Tumango si Marco at umalis. Napaluha si Maria. Nag-antay ako ng 20 minuto sa banyo. Pagbalik ko, wala na ang asawa ko. Pinigilan ni De Leon ang kanyang galit. Anong nangyari pagkatapos mong makuha ang insurance? Sagot ni Maria. Nagsama na kami ni Marco. Ginamit namin ang 5 milyon para bumili ng kondo, kotse, at maglakbay. Halos magkatugma ang kanilang mga salaysay. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Kung sino ang unang nag-aya, si Marco ay nagsabing si Maria ang nang-akit, habang si Maria ay nagsabing si Marco ang nagplano. Muling sinuri ni De Leon ang kanilang mga tala ng tawag. Noong Mayo 2001, para makakuha ng karagdagang ebidensya, muling hinalughog ng prosekusyon ng ilog. Masusing sinuyod ang lugar na itinuro ni Marco. Sa ikalawang araw ng paghahanap, isang diver ang nakahanap ng mga buto sa isang malalim na siwang ng bato. 3 taon na itong nasa ilalim ng tubig. Mga buto na lang ang natira, ngunit may malinaw na marka ng pagpukpok sa bungo. Dinala ang mga buto sa crime lab. Kinumpirma ng DNA analysis na ito ay kay Jose Reyes. Ang pagsusuri sa pinsala sa bungo ay nagpakitang namatay siya dahil sa pagpukpok ng matigas na bagay. Muling ininteroga ni De Leon si Marco. Natagpuan na ang bangkay. May malubhang bali sa likod ng bungo. Sabi mo, 1 beses mo lang pinalo. Tumango si Marco. Opo, 1 beses lang. At hindi naman ganoon kalakas. Iba ang sinabi ng medico-legal. Base sa tindi ng bali sa bungo, mukhang napakalakas ng puwersa at maraming beses siyang pinalo. Hindi bababa sa 3 beses. Nagsisinungaling si Marco, sinampahan ng prosekusyon ng 2. Pagpatay at pandaraya sa insurance, nagsimula ang paglilitis noong Hulyo 2001. Sa korte, nagsisihan sina Marco at Maria. Sabi ni Marco, ako ang gumawa,
Pero si Maria ang nagplano ng lahat. Sumunod lang ako sa utos niya. Kontra ni Maria. Hindi totoo yan! Tinakot niya ako. Sabi niya, papatayin niya ako kapag hindi ako sumunod. Natakot lang ako kaya ako pumayag. Ngunit iba ang sinasabi ng ebidensya. Inilahad ng prosecution ang tala ng kanilang mga tawag mula Disyembre 1997 hanggang Agosto 1998. Dumami ang kanilang tawagan bago kinuha ang insurance. Lalo na 1 linggo bago ang krimen, mahigit 10 beses silang nag-uusap sa isang araw. Isang mas matibay na ebidensya ang lumabas. Ang laptop na nakuha mula sa kondominium ni Marco, sa pamamagitan ng digital forensics, na-recover ang mga tinanggal na file. Isa na rito ang isang dokumentong may titulong plano. Nakasulat dito ang detalyadong plano ng krimen, kalagitnaan ng Agosto, ilog sa bundok Makiling. Palabasin na aksidente, alibi, banyo. Si Marco ang gagawa. Pagsasama, 6 na buwan matapos makuha ang insurance. Ang petsa ng dokumento ay Hunyo 1998. Naniwala ang hukom na pareho silang nagplano at nagsagawa ng pagpatay. Hindi na mahalaga kung sino ang unang nag-aya. Pareho silang aktibong lumahok. Tumestigo rin si Isabel. Pinatunayan niya ang sinabi ni Marco bago ang krimen na malapit na siyang yumaman. Ang kanyang diary ay isinumite bilang ebidensya. Dumating din ang pamilya ng biktima. Ang ina ni Jose Reyes, ang matandang babae na nasa edad 70 ay umiiyak na nagsalita. Mabait na tao ang anak ko. Bakit kailangan niyang mamatay ng ganito? Nagpatuloy ang matanda, 3 taon akong umasa akong buhay pa siya. Pero ngayon, mga buto na lang siya. Hindi ko matanggap na ang babaeng yan ay masayang namuhay sa tabi niya. Yumuko si Maria. Walang emosyon ang mukha ni Marco. Seryosong tiningnan sila ng hukom. Ibinigay ng piskal ang kanyang huling pahayag. Ang mga akusado ay pumatay ng isang inosenteng tao sa pamamagitan ng isang detalyadong plano. Ito ay isang malupit na krimen na ginawa para sa 5 milyong piso. Hinihiling namin ang parusang kamatayan. Nagulat ang mga tao sa korte. Humingi ng awa ang mga abogado. Lubos na nagsisisi ang mga akusado, lalo na si Maria, na ginamit lamang ni Marco. Hinihiling po namin ang mas magaan na parusa, ngunit nanatiling matigas ang ekspresyon ng hukom. Tumagal ng 3 buwan ang paglilitis. Noong Oktubre 2001, araw na ng paghatol, puno ng tao ang korte. Nandoon din ang media, sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Marco Fernandez ang direktang pumatay sa biktima. Ang akusadong si Maria Santos ay kasabwat sa pagplano at nagbigay ng alibi. Nagpatuloy ang hukom, ang 2 akusado ay nagsabwatan sa isang detalyadong pagpatay para sa 5 milyong pisong insurance. Ang biktima na nagtiwala sa kanyang asawa ay namatay. Sa isang malagim na paraan, tumaas ang boses ng hukom, ang mas hindi mapapatawad ay ang kanilang marangyang pamumuhay sa loob ng 3 taon na parang walang nangyari. Binaliwala nila ang sakit na idinulot sa pamilya ng biktima. Ibinaba ng hukom ang hatol. Akusadong si Marco Fernandez, habang buhay na pagkabilanggo. Akusadong si Maria Santos, pagkakakulong ng 25 taon. Nagkagulo ang korte. Hinimatay si Maria, habang si Marco ay nakatingin lang sa kawalan. Tapos na ang hatol. Paglabas nila ng korte, huli silang nagkatinginan. Sabi ni Marco kay Maria, "Kasalanan mo ang lahat ng ito." Sumigaw si Maria, "Ikaw rin." Isang relasyong nagtapos sa pagsisisihan, ang 2 taong pumatay para sa 5 milyon at nagsama sa loob ng 3 taon ay nagtaksil sa isa't isa sa huli. Sa labas ng korte, sinabi ng ina ni Jose sa mga reporter, "Ngayon, makakapahinga na ng payapa ang anak ko. 3 taon akong naghintay. Salamat at lumabas na ang katotohanan." Pinunasan niya ang kanyang mga luha.
Nakahinga rin ng maluwag si Detective De Leon. Isang maliit na relo ang nagbunyag ng lahat. Ang krimen ay hindi kailanman perpekto. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sina Maria at Marco ay dinala sa kani-kanilang kulungan. Ang kondominium at imported na kotse na binili gamit ang 5 milyon ay kinuha ng gobyerno. Isang bahagi ng halaga ay ibinigay bilang danyos sa pamilya ng biktima. Ngunit may mga bagay na hindi mababayaran ng pera. Ang buhay ni Jose Reyes at ang sugat sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Ito ang trahedya ng isang asawa at anak na inilibing sa siwang ng bato sa loob ng 3 taon. Ang pagkataong gumuho dahil sa pera. Ang 2 taong naniwalang nagmamahalan ay nauwi sa pagkawasak dahil sa pagtataksil sa isa't isa. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang kanilang buhay sa kulungan at ang kwento ng mga taong kanilang iniwan ay nagpapatuloy pa. Noong Disyembre 2001, naging pinal ang hatol. Si Marco ay habambuhay na makukulong. Si Maria ay 25 taon. Pareho silang umapela, ngunit ibinasura lahat. Nagsimula na ang kanilang mahabang panahon sa bilangguan. Si Marco ay dinala sa New Bilibid Prison. Dito, ikinukulong ang mga may habambuhay na sentensya. Si Maria naman ay ipinadala sa Correctional Institute for Women. Hindi na sila muling magkikita. Mahirap ang buhay sa kulungan. Si Marco ay nagtatrabaho ng 8 oras araw-araw sa bilangguan. Simpleng paggawa. Sa gabi, sa kanyang maliit na selda, nakatitig lang siya sa kisame. Nagsisisi. Ganoon din si Maria. Sa kulungan ng mga babae, nananahi siya. Nasusugatan ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya maaaring tumigil. Gabi-gabi, naaalala niya ang mukha ng kanyang asawa. Dinudurog siya ng kanyang konsensya. Pagkalipas ng 2 taon, noong 2003, nakatanggap ng sulat si Marco. Galing ito kay Isabel, ang dati niyang kasintahan. Nakasulat dito, "Marco, kumusta ka na? Kasal na ako. Nakahanap ako ng mabait na tao. Ito na siguro ang huling sulat ko sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo, pero minsan din kitang minahal." Nagpatuloy ang sulat. Sana nagsisisi ka na diyan. Ang buhay ng tao ay hindi mapapalitan ng pera. Sana maintindihan mo na yan. Mabuhay ka ng maayos sa natitira mong buhay. Umiyak si Marco habang binabasa ang sulat. Naintindihan niya kung gaano siya naging hangal. Pumatay siya ng tao para sa 5 milyon. At sa huli, nawala sa kanya ang lahat, kalayaan, pag-ibig at kinabukasan. Kasabay nito, may bisita si Maria. Hindi maiangat ni Maria ang kanyang ulo. Sa kabilang panig ng salamin, nagsalita ang matanda. "Itaas mo ang ulo mo. Alam mo ba kung bakit ako naparito?" Nanginginig na sumagot si Maria. "Patawad po. Patawarin niyo po ako." Lumuluha ang matanda. "Mabubuhay ba ang anak ko sa patawad mo?" Sa loob ng 3 taon, masaya kang namuhay gamit ang pera ng anak ko, habang ako ay umiiyak araw-araw. Humagulgol si Maria. Nagpatuloy ang matanda. "Nandito ako hindi para patawarin ka. Nandito ako para palayain ang sarili ko." Ang pagkamuhi ay lason din sa akin. Yumuko si Maria. Huling sinabi ng matanda, "Sa natitira mong 23 taon, alalahanin mo ang anak ko araw-araw. Yan na lang ang magagawa mong pagbabayad sala." Tumayo siya at umalis. Hindi mapigilan ni Maria ang pag-iyak. Pagkatapos ng pagbisita, bumalik si Maria sa kanyang selda. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng liham. Para kay Jose Reyes. Siyempre, wala itong patutunguhan. Nakasulat dito, "Mahal, patawad, patawarin mo ako. Dahil sa akin, namatay ka sa ganoong paraan. Ano ba ang pera? Ano ba ang 5 milyon? Para patayin kita." Nagpatuloy si Maria. "Naging mabuti ka sa akin. Sa loob ng 15 taon, hindi mo ako sinaktan, lagi kang nakangiti, pero pinagtaksilan kita.
Isang kasalanang walang kapatawaran. Sa dulo ng sulat, pagkalipas ng 25 taon, paglabas ko, pupuntahan ko ang puntod mo at habang buhay akong magsisisi. Sana sa susunod na buhay, hindi na kita makilala dahil napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Lumipas ang 5 taon. 2006, naging isang modelong bilanggo si Marco. Masipag siya sa trabaho at tinutulungan ang ibang preso. Aktibo rin siya sa mga programa sa kulungan. Isang araw, nakiusap si Marco sa isang guwardiya. Pwede po bang magpadala ng sulat kay Maria Santos? Umiling ang guwardiya. Bawal po sa regulasyon, bawal mag-usap ang mga kasabwat. Hindi sumuko si Marco. Nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng guwardiya. Pakisabi po kay Maria na humihingi ako ng tawad. Ako po talaga ang unang nag-aya. Biktima lang siya. Ngunit hindi nakarating ang mensahe kay Maria. Bawal ay bawal. Patuloy silang namuhay sa kani-kanilang kulungan, dala ang kani-kanilang pagsisisi. Naging modelong bilanggo rin si Maria. Nag-volunteer siya sa loob ng kulungan. Tinulungan niya ang ibang preso na magbasa at magsulat. Tila hinahanap niya ang paraan para makabawi. Noong 2011, pagkatapos ng 10 taon, isang magandang balita ang dumating kay Maria. Naging kandidato siya para sa parole. Dahil 10 taon na siyang nakakulong at isa siyang modelong bilanggo. Ngunit, tinanggihan ni Maria ang parole. Nagulat ang warden. Bakit? Kung lalabas ka ngayon, 15 taon na ang mababawas sa sentensya mo. Sagot ni Maria. Hindi po. Kailangan kong tapusin ang 25 taon. Nagpatuloy siya. Pinatay ko ang asawa ko. Hindi sapat ang 10 taon. Kulang pa nga ang 25 taon. Pero kailangan kong pagdusahan ang hatol sa akin. Yan na lang po ang natitira kong konsensya. Tumango ang warden. Nakita niya ang tunay na pagsisisi. Noong 2015, isang mahalagang pagkakataon ang dumating kay Marco. Nagkaroon ng bagong batas para sa re-evaluation ng mga may habambuhay na sentensya. Ang mga nakakulong ng higit 20 taon at naging modelong bilanggo ay maaaring mag-apply para sa parol. Si Marco ay 24 na taon nang nakakulong. Kwalipikado siya. Binisita ng parole board ang bilibid. In-interview nila si Marco. Tanong ng isang miyembro. Bakit mo nagawa ang krimen na iyon? Sagot ni Marco. Dahil po sa kasakiman. Tiningnan ko ang halaga ng buhay ng tao laban sa pera. Naging mas masahol pa ako sa hayop. Nanginginig ang kanyang boses. Sa loob ng 24 na taon, araw-araw akong nagsisisi. Palaging nagpapakita sa panaginip ko si Jose Reyes. Humihingi ako ng tawad pero alam kong hindi ako mapapatawad. Tanong ng isa pa. Ano ang gusto mong gawin paglabas mo? Sagot ni Marco. Gusto kong puntahan ang puntod ni Jose Reyes at humingi ng tawad. At gugugulin ko ang natitirang buhay ko sa pagtulong sa kapwa. Yan na lang po ang magagawa ko. Tumagal ng 1 buwan ang pagsusuri. Noong Hunyo 2015, lumabas ang resulta. Inaprubahan ang parole ni Marco. Pagkatapos ng 24 na taon, makakalaya na siya. Nang gabi bago siya lumabas, hindi siya makatulog. Hindi siya masaya. Sa halip, natatakot siya. Paano siya mabubuhay sa labas? Paano siya makakabawi? Noong Hulyo 15, 2015, lumabas si Marco sa bilibid. Sa edad na 50, puti na ang kanyang buhok. Pinatanda siya ng 24 na taon sa loob. Walang sumundo sa kanya, iniwan na siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mag-isa siyang sumakay ng bus papuntang Maynila. Ang una niyang pinuntahan ay ang puntod ni Jose Reyes sa isang sementeryo sa Bulacan. Bumili siya ng bulaklak at inilagay sa puntod. Lumuhod siya at yumuko. Patawad po, patawarin niyo po ako. Umiyak siya. 1 oras siyang nanatili doon. Pinagtitinginan siya ng mga tao, ngunit hindi niya pinansin. Taos-puso siyang humihingi ng tawad.
Paalis na sana siya nang makasalubong niya ang isang matandang babae, ang ina ni Jose Reyes. 82 taong gulang na, at may tungkod na, lumuhod si Marco. Tiningnan siya ng matanda. Ikaw si Marco. Yumuko si Marco. Opo, patawad po. Patawarin niyo po ako. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Tumayo ka. Mabubuhay ba ang anak ko sa pagluhod mo? Tumayo si Marco. Nagpatuloy ang matanda. Nabalitaan kong nakalaya ka na. Alam kong pupunta ka dito. Kalmado ang boses ng matanda. Hindi kita mapapatawad, pero gusto ko nang kalimutan ang lahat. Matanda na ako. Masyadong maikli na ang buhay para magtanim ng galit. Umiyak si Marco. Habang buhay po akong magbabayad sala. Ipagdarasal ko po si Jose Reyes at hindi na ako gagawa ng masama. Tumango ang matanda at umalis. Nangupahan si Marco ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa Maynila. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Ngunit mahirap. Walang tumatanggap sa isang ex-convict, lalo na sa kasong pagpatay. Pagkatapos ng isang buwan, nakahanap siya ng trabaho bilang tagahugas ng plato sa isang karinderya. 6 na oras sa isang araw. Kumikita siya ng sapat para sa sarili. Naging masipag si Marco. Habang naghuhugas, pinagninilayan niya ang kanyang mga kasalanan. Bawat buwan, nag-iipon siya ng kaunting pera at ipinapadala nang hindi nagpapakilala sa ina ni Jose. Maliit na halaga, ngunit bukal sa kanyang puso. Lumipas ang isang taon. 2016. Nagsimulang mag-volunteer si Marco. Tuwing Sabado at Linggo, tumutulong siya sa isang feeding program para sa mga walang tirahan. Naniniwala siyang ito ang paraan para makabawi. Isang araw, tinanong siya ng isang pulubi. Kuya, bakit po kayo nagbo-volunteer dito? Sagot ni Marco, para makabawi. May malaki akong kasalanan noon. Tumango ang pulubi. Lahat naman po tayo nagkakamali. Ang mahalaga, kung paano tayo bumabangon ngayon. Gumaan ang loob ni Marco. Ipinangako niya sa sarili na magpapatuloy siyang mamuhay ng matuwid. Samantala, sa kulungan ng mga babae, si Maria ay patuloy na nagdudusa. Noong 2016, 15 taon na siyang nakakulong. 10 taon pa ang natitira. Nagpapatakbo si Maria ng isang maliit na aklatan sa loob ng kulungan. Nagpapahiram siya ng mga libro at bumuo ng isang book club, isang paraan ng pagbabago. Isang araw, tinanong siya ng isang batang preso, Ate, bakit po kayo nakulong? Tahimik na sumagot si Maria. Pinatay ko ang asawa ko dahil sa pera. Nagulat ang bata. Talaga po? Pero bakit parang masaya pa rin kayo? Ngumiti si Maria. Mawawala ba ang kasalanan ko kung malulungkot ako? Sinusubukan ko lang na maging makabuluhan ang natitirang buhay ko. Nagpatuloy siya. Hindi mapapatawad ang ginawa ko. Pero dito man lang, gusto kong makatulong sa iba. Yan na lang ang magagawa ko. Lumipas pa ang 2 taon. 2018. Nakatanggap ng sulat si Maria. Galing kay Marco. Pagkatapos ng 3 taon, mula nang makalaya, bagamat bawal, nakakuha si Marco ng espesyal na pahintulot. Nakasulat dito, Maria, kumusta ka na? Maayos ang buhay ko dito sa labas. Sumusulat ako para humingi ng tawad sa'yo. Nagpatuloy ang sulat. Noong paglilitis, sinisi kita, patawad. Ang totoo, ako ang unang nag-aya. Ako ang nang-akit sa'yo. Biktima ka lang. Sa dulo ng sulat, kayanin mo ang natitirang 10 taon. Paglabas mo, magsimula ka ng bagong buhay. Hindi na natin mabubura ang ginawa natin, pero maaari tayong makabawi. Napaiyak si Maria. Naanggong genan, nabawi tayatin. Pagkatapos ng 20 taon, nakatanggap siya ng paghingi ng tawad mula kay Marco. Sumagot siya, Marco, salamat sa sulat. Humihingi rin ako ng tawad. Patawad dahil sinisi rin kita. Nagpatuloy ang sulat. Pareho tayong nagkamali. Nabulag tayo sa pera at pumatay ng tao.
Wala nang saysay ang sisihan ngayon. Habang buhay nating dadalhin ang kasalanang ito. Sa dulo ng sulat, paglabas ko, wag na tayong magkita. Masamang alaala lang tayo sa isa't isa. Mas mabuti kung tatahakin natin ang magkaibang landas para makabawi. Mag-ingat ka. Doon natapos ang kanilang palitan ng sulat. Nangako silang hindi na mag-uusap. Sa kani-kanilang lugar, ipinagpatuloy nila ang pagbabayad sala. Noong 2023, si Marco ay 58 taong gulang na. Nagtatrabaho pa rin siya sa karinderya. 8 taon na siyang hindi lumiliban. Ginawa siyang head cook ng may-ari. Tuwing weekend, nagbo-volunteer pa rin siya. Hindi lang sa feeding program, kundi pati na rin sa isang home for the aged. Inaalagaan niya ang mga matatanda. May kapayapaan na sa kanyang mukha. Isang araw, may isang customer sa karinderya. Si Detective Ricardo de Leon, retirado na. Nagkataong napadaan lang siya. Nagulat siya nang makita si Marco sa kusina. Pagkatapos kumain, kinausap niya si Marco. Marco, ikaw nga. Tumango si Marco. Opo, sir. Kumusta na po kayo? Tanong ni De Leon. Kumusta ka na? Sagot ni Marco. Sinusubukan ko pong mamuhay ng matuwid. Habang buhay kong pasanin ang ginawa ko. Pero sinusubukan kong maging makabuluhan ang buhay. Tumango si De Leon. Nagbabago ang tao. Nakikita kong taos-puso ang pagsisisi mo. Ipagpatuloy mo yan. Naluha si Marco. Salamat po. Gagawin ko po. Dumating na ang araw ng paglaya ni Maria. Tinapos niya ang buong 25 taon. Noong Marso 5, 2026, lumabas siya sa Correctional Institute for Women. Sa edad na 63, puti na ang kanyang buhok. Pinatanda siya ng 25 taon, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Mga matang dumaan sa tunay na pagsisisi. Wala ring sumundo sa kanya. Iniwan na siya ng lahat. Mag-isa siyang sumakay ng bus papuntang Bulacan, papunta sa puntod ni Jose Reyes. Pagdating niya, lumuhod siya at yumuko. Mahal, patawad, 25 taon na ang nakalipas. Pero patawad pa rin. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero sasabihin ko pa rin. Patawad. Umiyak siya ng 1 oras. Ang mga luhang inipon niya sa loob ng 25 taon, ang ina ni Jose, ay pumanaw na. 2 taon na ang nakalipas, sa edad na 19. Nangupahan si Maria ng isang maliit na kwarto sa isang apartment. Nakahanap siya ng trabaho bilang janitor sa isang gusali. Madaling araw siyang nagtatrabaho, sapat ang kinikita niya para sa sarili. Naging masipag si Maria. Sa gabi, nagbo-volunteer siya sa isang shelter para sa mga biktima ng domestic violence. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan para bigyan sila ng pag-asa. Simple ngunit makabuluhan ang kanyang buhay. Isang araw ng 2026, nagkasalubong sina Maria at Marco sa isang parke sa Maynila. Pareho silang papunta sa kanilang volunteer work. Pagkatapos ng 28 taon, huminto sila. Unang yumuko si Marco. Kumusta ka na? Yumuko rin si Maria. Mabuti. Ikaw rin. Maikling usapan. Sabi ni Maria, salamat sa sulat mo. Natanggap ko rin ang sagot mo. Tulad ng napag-usapan, tahakin na natin ang magkaibang landas. Huwag na tayong magkita. Tumango si Marco. Sige, mag-ingat ka. Naghiwalay sila ng landas. Hindi na sila lumingon. Ang relasyong nagsimula dahil sa 5 milyon ay doon nagtapos. Ang natitira na lang ay ang kani-kanilang pagbabayad sala. Ang 2 taong nawalan ng lahat para sa 5 milyon. Sa loob ng 25 at 28 taon, hinarap nila ang kanilang mga kasalanan. Ang kabayaran ay habambuhay. Hanggang ngayon, marahil, sila ay namumuhay sa isang lugar, araw-araw na nagsisisi. Ang pangyayaring ito na nagsimula sa isang ilog sa bundok Makiling noong tag-araw ng 1998 ay isang trahedya ng pagkataong gumuho
sa harap ng pera. Si Jose Reyes, isang simpleng padre de pamilya, ay pinagtaksilan at pinaslang ng asawang pinagkakatiwalaan niya. Nangarap sina Maria at Marco ng isang perpektong krimen, ngunit walang perpektong krimen. Pagkalipas ng 3 taon, isang maliit na wristwatch na naiwan sa siwang ng bato ang nagbunyag ng lahat ng katotohanan. Sinintensyahan sila ng habambuhay na pagkabilanggo at 25 taong pagkakakulong. Pumatay sila para sa 5 milyon, ngunit sa huli, wala silang nakuha, kalayaan, kinabukasan, pag-ibig, lahat ay nawala. Sa mahabang panahon sa kulungan, tunay silang nagsisi. Pareho nilang tinapos ang kanilang mga sentensya nang hindi umaasa sa parole. Paglabas, namuhay sila sa kani-kanilang paraan para makabawi. Ngunit kahit gaano pa sila kabuti ngayon, hindi na maibabalik si Jose Reyes. Ang kanyang paghihirap sa loob ng 3 taon sa ilalim ng bato, ang sakit ng kanyang pamilya, ay hindi na mabubura. Nag-iwan ang kasong ito ng isang mahalagang aral. Ang pera ay hindi kailanman mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ang 2 taong nawalan ng lahat dahil sa 5 milyon ang patunay nito. Ipinakita rin ng kasong ito ang kahalagahan ng siyentipikong imbestigasyon. Ang ebidensyang hindi natagpuan noong 1998 ay lumabas sa muling pagsisiyasat noong 2001. Habang umuunlad ang teknolohiya, isa-isang nalulutas ang mga dating hindi malutas na kaso. Ang ina ni Jose Reyes ay pumanaw noong 2024. Bago siya mamatay, may huli siyang sinabi, "Hindi ko mapapatawad ang anak ko, pero sana, taos-puso silang magsisi." Hanggang ngayon, dinarayo pa rin ng mga hiker ang ilog sa bundok Makiling. Walang nakakaalam na 28 taon na ang nakalipas, isang malagim na krimen ang naganap doon. Tanging ang payapang tunog ng agos ang maririnig. Ngunit sina Marco at Maria, habang buhay nilang aalalahanin ang araw na iyon. Araw-araw nilang maaalala si Jose Reyes at ang kanilang kasalanan, ito na lamang ang tanging paraan ng kanilang pagbabayad sala. Ang kasakiman ng pinakamalapit na tao ang nagbunga ng pinakamalupit na krimen. Ang 15 taong pagsasama ng mag-asawa ay gumuho ng dahil sa 5 milyong piso. Ang pagpili sa pera kaysa sa tiwala at pagmamahal ay nagdulot ng habambuhay na pagsisisi. Paano naman kayo? Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan ng komento. Ano ang pinakamasakit na bahagi ng kuwentong ito para sa inyo? At anong aral ang inyong natutunan? Nais naming malaman ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, mangyaring mag-subscribe at mag-like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan para mas marami ang matuto. Babalik kami na may mas kawili-wiling kwento. Salamat sa pakikinig. Ingatan ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Paalam.